Pang, pwede mo masabi sa akin pang kung ano yung unang findings mo dito? Anong unang findings niyan, ano eh, may sunog. Una nagka-error 12, tapos nirekta yung socket. Tapos yun na, hindi na gumana. So, Tapos pinagbabaklas ng pinsan ko. tapos pinutol yung mga wirings. So, Oo, pinutol. Nung nakabit, hindi pa rin umandar. Hindi pa rin gumagana. So, error 12 pa rin. Error 12 pa rin. Pero nung bago siya, nung sinabi minutes susubo sa akin pang na wala siyang check engine, pero pag pinustart ko siya, umiikot na yung magneto pero hindi tumutuloy. Hindi tumutuloy. Walang check engine nun. Walang check Wala engine. pa. So nagkaroon ng check engine nung binuksan yung magneto. Pinakailangan ng pinsan. Yo, what's up mga Lodi? This is Light Modifier, the wiring motovlogger. So for today's video mga Lodi, mag-home service tayo dito sa Hagunoy, Taguig, okay? So ang ito-troubleshoot natin ng motor ay Aerox 155, okay? So mga Lodi, medyo matraffic lang dito. Dito pa tayo mga Lodi sa Lower Bikutan. Medyo may kasikipan lang dito mga Lodi. So mga Lodi, ito yung Aerox na binaklas mo na pala yan. Pinaklas ng pinsan ko kaso di niya na rin maayos eh. Anong ginawa niya? Ito yun. Ayan kanya. Okay. Ginawa na daw niya lahat ng alam niya lang sa Spark plug, na-check niya? Hindi pa. Hindi pa. Ito, hindi pa na-check to. Ignition coil. Ito lang yun. Nirekta niya parehas. Okay. Hindi niya pa. O sige, sige. Error 12. Ayun, nilabas yung error 12 mga Lodi. Bago pa man lumabas ang error 12 dito sa Aerox B1 na keyless, ang pinaka problema lang talaga nito, kapag pinindot mo yung start switch, ayaw mag-start yung makina. Pero may kuryente yung motor. Pagkatapos binaklas yung magneto, nerekta yung tatlong wire ng stator, pati na rin yung wire ng CKP. At doon na nga, lumabas yung error 12. Pang, pwede mo masabi sa akin pang kung ano yung unang findings mo dito? Anong unang findings niyan, ano eh, may sunog. Una nagka-error 12, tapos nirekta yung socket. Tapos yun na, hindi na gumana. So, Tapos pinagbabaklas ng pinsan ko. tapos pinutol yung mga wirings. So, Oo, nung pinutol. nakabit, hindi pa rin umandar. Hindi pa rin gumagana. So error 12 pa rin. Error 12 pa rin. Pero nung bago siya, nung sinabi minutes susubo sa akin pang na wala siyang check engine, pero pag pinustart ko siya, umiikot na yung magneto pero hindi tumutuloy. Hindi tumutuloy. Walang check engine nun. Walang check Wala pa. engine. So nagkaroon ng check engine nung binuksan yung magneto. Pinakailangan ng pinsan. Kapag nagkaroon ng error 12 ang Aerox, ang pinakadahilan may pumipigil sa pag-ikot ng magneto. So sa ganitong problema, paano natin i-troubleshoot para matumbok kung saan yung pyesa ang may problema para maiwasan na rin ang dobling gastusin? Pag hindi kasi matroubleshoot ng tama, tapos bibili ka na ng pyesa na hindi ka naman talaga sigurado, yun ang sira. Tapos nung dumating na yung pyesa at sinalpak na at noong in-start, ayaw pa rin umandar. So di ba mga Lodi, sayang talaga. Kaya sa videong ito, iisa-isahin natin yan. Good pa ito mga Lodi. Ang una nating gagawin, aalamin natin kung may laman pa yung baterya. Kaya ba itong paikutin yung makina? Ayan. 12.6. Dahil okay pa naman ang kanyang baterya, ang pangalawa nating i-check ang wire ng kanyang ignition coil, yung orange at brown. Ang gagawin nyo sa orange wire, aalisin nyo sa pagkakasalpak dun sa ignition coil. Tapos alisin nyo rin yung socket ng ECU at hanapin nyo rin yung orange wire. Yung dulo ng orange wire sa ignition coil at dulo ng orange wire sa ECU, gamitan nyo ng multimeter. Dapat nakaset sa continuity. Yung positive probe ng multimeter, itusok mo yan sa dulo ng orange wire na ignition coil. Tapos yung negative probe
probe ng multimeter, itusok mo yan sa dulo ng orange wire ng ECU. Pag tumunog, ibig sabihin walang putol. Pag hindi tumunog or walang reading, ibig sabihin putol yung wire. Ang gagawin nyo, dulo ng orange wire ng ignition coil, dulo ng orange wire ng ECU, pagapangan nyo na lang ng panibagong wire. Ito naman. Dahil hindi naman putol ang orange wire, ang isusunod natin i-check ang brown wire ng ignition coil. Aalamin natin kung may positive na lumalabas dito. Kung iilaw yung ating test light, ibig sabihin may positive. At kung hindi iilaw, ibig sabihin putol yung linya. Kung sakaling putol ang linya, simula sa dulo ng brown wire ng ignition coil, mag-tap kayo ng wire papuntang accessories line. Kulay brown din yun. Okay na po. Dahil may supply naman ng positive ang brown wire, ang isusunod natin i-check ang linya ng CKP at linya ng stator. Nung tiningnan ko ang wiring ng CKP, ang ginawa dito, inalis yung socket at pinagrerekta na ang bawat wire. Nung tiningnan ko ang wire ng stator, ito ang ginawa. Inalis yung socket at pinagrerekta. Nagkaroon kasi ng sunog ang socket. Noong chinek ko nga ang color code ng CKP at color code ng stator, kung hindi ba nagkakapalit-palit yung mga wire, ay tama naman. Nung nabaklas ko ang magneto, ito agad ang napansin ko. Napapaikutan nga ito ng napakaraming kalawang. Isa ito sa napakaraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng error 12 ang Aerox. Kaya ang gagawin ko dito, kikiskisin at aalisin ang lahat ng mga kalawang. Matapos ko maalis ang mga kalawang sa stator, ang susunod nating gagawin ay hihinangan natin ang lahat ng mga wire na pinutol at ibabalik na rin ang sakit ng CKP. At tungkol naman dun sa sakit ng stator, hindi na lang natin ibabalik kasi nasunog na. Ang gagawin natin sa tatlong wire, ererekta at hihinangin. So lahat ng mga wire, mga lodi na yan, sa wire ng CKP at wire ng stator, babalik natin yung mga lodi na nakahina. So ito na mga lodi, nakabit na natin yung kanyang socket ng CKP. So nabalik na natin mga lodi, nakahinang na yan. Tapos yung kanyang wire ng stator, hindi muna natin hininang kasi titestingin pa natin to. So yun mga lodi, nakabit na natin yung kanyang magneto tsaka yung stator mga paps. At nakabit na rin natin yung kanyang pinagpuputol na mga wire na galing sa CKP papuntang ECU. Okay? So lahat ng wire dito mga lodi, nakahinang yung mga pinagpuputol. Tapos ito, hihinangin na rin natin mamaya. So ngayon mga lodi, dahil na linisan na natin yung kanyang stator mga lodi, yung kinakalawang kanina, napuskus na natin. Ngayon, susubukan natin paanda rin. Okay? So saan ba yung remote ni lodi? Opya, ito. So ito mga lodi. So on natin. Ayan. So tingnan natin kung may check engine pa. So wala na. Ang dahilan kung bakit nawala yung error 12 sa dashboard dahil napaandar ko na to ng isang beses. At sa pangalawang beses na aandar na ang motor, mawawala na ang check engine. Ayan lodi, wala na yung error 12. So subukan natin paandarin. Ayan. So at least tuloy-tuloy na yung takbo niya mga lodi. Okay. Subukan natin i-rev. Ayan mga lods. Ayan, so working na. Hindi natin pwede i-rev ng maigi kasi maraming gamit. So gagawin ito ng mga lodi, hihinangan na lang natin yung kanyang pinagpuputol na wire. Pang yung socket ito wala na. Wala na yung socket nito, wala na rin na. Okay. Okay. So yan mga lodi.
Sa mga gusto magpa-install or magpa-troubleshoot mga paps, kontakin nyo lang ako sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel, at yung aking mobile number. Nag-reply naman ako doon mga Lodi, i-text nyo lang ako. So mga Lodi, kung nagustuhan mo yung ating tutorial at yung ating troubleshooting, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ng ganitong mga videos ay updated ka. Okay? So huwag mo na rin kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, Light Modifier. Okay? Ride safe and God bless! Alright!